Magandang araw muli mga kaibigan. Tingnan natin yung progress dito sa area ng Santa Rosa, no? At yung location ng NSCR Santa Rosa Station. As of now, makita natin na may mga mangilan-gilan pa mga bahay, no? Na mga maaring mga ISF na dito sa area na to. Although nabakuran na rin nila yung area at meron na silang mga mangingilang equipment dito sa lugar na kung saan itatayo yung main station building. So yung location niyan ay dito sa area ng Santa Rosa. For reference, ito yung SM City Santa Rosa. And then yung location ng station ay dito sa area na to. Malapit siya dito sa Santa Rosa Multipurpose Complex. At yung location naman ng old Santa Rosa Station ay dito. Ito yung old Santa Rosa Station. So yung focus ng ating drone shot ay dito sa area na to. Yung progress niya. So itong tinitingnan natin na ito, dito sa lugar na ito, itong malaking area kung saan may bakod na, no? Dito yung lugar kung saan itatayo yung mismong building, yung mismong station. Titingnan natin, ito siya, no? Yung sa render na present nila noon area, no? Nung project ito. Ito yung multipurpose complex. Ito yung buong plaza ng station ng Santa Rosa. Ito naman sa gitna, ito yung pinaka station building. So another view, ito yung mismo station building. Then ito yung bahagi ng station plaza. Tsaka yung access road papunta sa mismong station. Ito yung multipurpose complex. So ito yung area na nakita natin. Highlight and red. Yan yung location ng mismong station. So may mga ilan-ilan na nga silang mga equipment. Then may tambak na sila dito ng mga buhangin na maaring yan yung gagamitin nila, no? Para sa construction. So ito namang area na to na tinitingnan ng ating drone shot. Itong area na to highlighted in red ay yan yung bahagi ng plaza ng yan ng Santa Rosa NSCR. So hindi dyan yung mismong station, pero dyan yung bahagi ng station plaza. So highlight ko ng yung area. Ito siya, nandyan yung access road. Then dyan din yung mga poste na yung merging at saka diverging ng mga viaducts na katapat mismo ng multipurpose complex. Ito yung other view niya. Kung nakikita nyo, nandun yung kung saan nag-split yung mga viaducts towards dito sa station. Then nandun yung mga columns niya. Then parang meron siyang mga puno doon sa lugar na yon. Then meron siyang maring pedestrian access, no? So papunta dito sa station. Now moving on. So yung mismong station plaza, meron siyang access o connected siya dito sa road na ito, no? Na maaaring magkakaroon ng improvement din dito kasi once na natayo na yung mismong station ay maaaring magkaroon ng congestion dito. So ito naman yung creek na nandoon, yung dating tulay dyan, tinanggal na rin nila. Then beyond the creek ay na-clear na rin nila dito at nabakuran na rin nila.
Ito towards na to dun sa old Santa Rosa Station. Kung mapapansin natin ay meron na rin silang activity dito, no? So ito yung Santa Rosa Station. Then ito naman meron na silang mga naitayo dito na pundasyon at yung mga rebars para dun sa mga columns ng viaduct. So hanggang dyan pa lang yung nagagawa nila. Then dito naman sa area na to, yung initially yung location ng Santa Rosa Station, so ay dito, no? Dito yung initial location niya. Then dun sa mga una nilang release na plans ng alignment ay mas malapit yung Santa Rosa Station dito sa National Highway, no? At sa SM. Then kung mapapansin nyo, yung viaduct niya dun sa unang revision nila ay single viaduct, no? Na with 2 tracks yung kanilang unang plano para dyan. Then tinayo nila malapit dito. Then binago nila at nilipat nila dito sa area na to. At kung titingnan natin dito sa bagong revision nila ay mas lumaki na yung station, no? At nagkaroon na ng diverge, nag-split na yung mga viaducts niya into 3 viaducts and then 4 tracks, no? 2 tracks sa gitna, maaaring yun yung passing tracks niya para sa mga express trains, and then meron 2 side, no, na tracks o side na viaducts, maaaring yun yung local, yung mismong normal na commuter service nila while naghihintay para sa pagdaan ng mga express, no? Diyan muna sila paparada o hihinto. Sa tingin ko, this is my opinion, kaya nila ginawa yan ay dahil expected nila na marami ang volume ng mga passengers na gagamit ng station na ito. So nakita nila na necessary na mas lakihan nitong station, and then maaring kaya nila minove yung station location ay para ma-accommodate itong pag-split nitong mga viaducts. Kasi kung gagawin nila to dun sa taas ng Santa Rosa Bridge, mas costly siya, no? Kasi kung titingnan natin tong profile o yung side view ng mga viaducts, sa approach niya papunta dun sa bridge, no, nung Santa Rosa ay ano siya, cantilever bridge na yung gagamitin sa kanya. Ito siya, no. Dun sa una nilang revision ay isang ano lang yan, isang viaduct with 2 tracks. Then approach nung ito yung unang location ng station. Kung kung hindi nila binago yung location ng station, 3 viaducts ang dadaan dito, and then tatlong cantilever bridge ang gagawin nila, no? So maaaring mas costly yung ganon. So ito yung profile niyan. Ngayon dun sa revision nila, kung mapapansin nyo, isang viaduct yung dadaan sa ibabaw, then after nung bridge tsaka siya magi-split towards nung papunta dito sa station. So may mga mangilang-ilang pa rin mga kabahayan, no, na maaring sa mga ISF na hindi pa rin natatanggal, nandiyan pa rin. So hindi pa siguro sila kailangan tanggalin dahil wala pa naman masyadong major activities. So kung titingnan natin dito, yan yung location nung doon sa unang revision nila, dyan dapat yung station, pero nilipat na nga nila, no?
So para at least alam natin kung saan yung mismong location ng ni-revise nila at saan yung location na dati, no? So ito yung Santa Rosa Bridge, no? And then beyond the bridge, papuntang north, na-clear na rin nila doon, no? Although wala pang major activities. So yan, nandiyan may mga kabayan pa rin, mga ilan-ilan. Although pag nagsimula na siguro na magkaroon ng major movements dyan ay sila i-relocate na, ano. Ayun yung Robinson, Santa Rosa. Then SM. So, mapapaisip kayo, no? Marami mga SM na katabi ng mga major na transport projects, no? Magaling talaga yung planning nila, no? Na-anticipate na nila yung mga magkakaroon ng mga major development. So another look. So kung titingnan natin dito, ito yung pinaka lugar na kung saan yung station. Dito sa hinighlight ko, yung sa pula, dyan yung bahagi na station plaza. Dito naman sa blue, dyan yung mismong station building. Yan yung close-up nung Santa Rosa Bridge. Yung kagaya sa nakita natin kanina sa profile, balance cantilever yung gagawin sa ibabaw niyan, no? So yung viaducts ay dadaan sa taas, sa ibabaw. No, meron siyang gap, no? Mula dun sa road na nasa bridge at dun sa mismong taas nung viaducts, no? So balance cantilever ang gagamitin nila dyan. Yan, no? Napapansin nyo meron din dito sa tabi nung mismong station area, dyan sa hinighlight kong pula. Hindi ko pa rin masabi kung ito ba'y bahagi ng construction yard na temporary lang, no? Or may ibang development na ginagawa dito sa area to. So dun sa mga may idea o nakakaalam, comment down below, no? Maaring magkaroon din ng ano dyan, no? Maari dyan yung kanilang batching plant, no? Or di natin masabi, no, na related facilities na related dito sa construction nitong station dito, kasi mukhang malaking building yung gagawin nila dito, eh. So ito yung isang view mula sa loob nung Santa Rosa Station. So masabi natin Santa Rosa dahil ito siya, no? May sign siya. Malapad siya, no? 4 na tracks. Dalawa sa gitna, then tig-isa sa gilid, no? So malapad yung station na yun. So moving on. So yan na yung mismong area at saka yung progress dyan ngayon sa area ng Santa Rosa. So hanggang dito lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa ay nakapagbigay ako ng mga kapaki-pakinabang na information regarding dito sa construction at sa progress nitong Santa Rosa, NSCR Santa Rosa Station. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.